Pero punta na natin si Edniel Parosa na nandyan sa may Dinalungan, Aurora. Edniel, kumusta ang sitwasyon nyo dyan ngayon? Lakay at Sister L, pinangangambahang karoon ng gutom dito sa Dinalungan, Aurora, kung saan unang tumama itong mata ng super bagyong Uwan. Sabi sa DZRH News ni Merwina Pobleno, Disaster Risk Reduction and Management Officer nitong LGU, pawala na kasi ang ilang produkto gaya ng pagkain dito sa bayan. Kahit nag-preposition ng food packs at kahit may natitira pang pondo ang lokal na pamahalaan, problema nila saan naman sila uhugot sa mga sunod na araw sakaling manatiling isolated ang Northern Aurora. Hindi kasi mapasok ng malalaking truck ng relief goods at iba pang tulong mula sa kabisera itong mga bayan ng Dinalungan, Kasiguran at Dilasag dahil sira itong Ampir Boulevard sa bayan ng Dipakulaw, bahagi ng Baler Kasiguran Road. May halos 4,000 individual ang apektado ng bagyo rito sa Dinalungan kung saan marami sa mga coastal barangays ang nawasak ang bahay dahil sa daluyong. Pakinggan natin si Ma'am Merwina Pobleno. Kung sakaling tumagal pa yung pagiging isolate ng bayan ng Dinalungan or Licadi areas, posible magkaroon ng shortage tayo sa pagkain. Kasi maski na po ang pamahalaan ng Dinalungan, meron tayong pondo para sa relief goods sa pagkain ng mga tao. Subalit, kung wala din naman tayong makukuha sa mga kamowa natin na tindahan na grocery, talagang wala din. So magkakaroon po talaga ng gutom. Kausap natin kahapon si Mayor RG o RV Vargas dito sa Dinalungan at apela nila lakay sa national government. Construction materials, dahil kita nyo sa ating mga video, lubhang napinsala ang tahanan ng kanyang mga residente. Tanging DZRH pa lang national media na nakapapasok dito sa bahagi ng Barangay Abulig kung saan buhangin na lang ang natira sa ilang tirahang winasak ng storm surge at daluyong linggo ng gabi. Wala pang kuryente, wala pang signal at kahit tayo mismo kailangan pang mag-travel papunta rito sa munisipyo para lamang makikonnect sa disaster office ni Ma'am Merwina at ni Mayor Vargas. Pero ang magandang balita rito lang kay Sister L, awa ng Diyos, walang casualty. Pero yun nga lang, yun nga lang yung mga construction materials, paano nga naman darating dito from the capital ng Aurora na Baler, kung mismong mga ultimong relief goods, hindi pa makadaan dito sa may Ampir Boulevard. Possible na sa mga maliliit na sasakyan, pero hindi pa rin pwedeng padaanan ng naglalaki ang mga truck. Yan ang pangamba nila. Ang kalaunan ay wag naman sana shortage ng pagkain dito. Anong ginawa nila nung sagasaan sila ng storm surge? Lumikas naman sila lakay yung mga tao, pero yung mga bahay kasi syempre nandun sa coastal area. Ang kwento nila lakay kasi pasado alas 9 ng gabi ng linggo, naranasan din natin yung malakas na hangin dala ng landfall ay binunot lakay kahit yung mga nyug, yung naglalakay ang puno ng nyug, binunot yung mga puno ng nyug, humampas doon sa mga bahay nila, pinagsamang alon, bato galing sa dagat, tapos yung mga puno ng nyug, at yun na, nalimas yung ilang mga bahay. Dito pa lang yan sa may Barangay Abulig, pinag-uusapan natin. Hindi pa totally assessed ng LGU na ito kung gaano kalawak yung same scenario sa iba pang mga barangays, dahil dito sa bayan na ito ng Dinalungan, sa siyam na barangay lakay, 7 dyan ay katabi ng dagat at lahat ng 7 na yan ay tinatayang mayroong napinsalang mga tahanan gaya dito sa napasok ng DZRH News. At least wala namatay, Ayan ang mainam dyan. Lakay, ito rin pala yung area kung saan dumaan yung bagyong Pepito noong pandemic period. At kung maalala nyo ay yung ating mga residente rito, ganito rin naranasan, washed out din yung mga bahay. Kaya ang ginawa nila ng Pepito, naglagay na sila lakay ng seawall sa may dalampasigan, pero still hindi pa rin naging sapat para doon sa hampas ng super typhoon, at maaaring nakatulong na rin yon kaya hindi nagkaroon ng casualty, pero still yung ilang mga kabahayan ay talagang winasak. Kailangan nila again. Yes, Sister L. Yung bahay dyan na nasira sa record sa tala sa datos ng LGU, gaano karami? Yung total damage na bahay. Dito sa Barangay Abulig pa lamang ipinapakita natin sa videos sa RHTV ay more or less 30 households yan. Partially and totally damaged. Diyan lang yan sa isang barangay pa lang? Yes, dito pa lamang yan sa Abulig. Grabe. At hindi pa natin batid, o kahit yung LGU ngayon, kausap ko kanina lamang,
Pagpapatuloy, may meeting sila mamayang hapon dahil yung alkalde ay ongoing yung pag-ikot ngayon at i-check yung ilan pang mga barangay kung gaano karami yung kanilang mamonitor, makitatala na totally and partially damaged household. Diyan ay nakatokan dyan yung MSW o yung Municipal Social Welfare Office. Kahapon, naabutan na natin yung MSW sa may Abuled at sa mga sunod na barangay, ongoing pa yung kanilang pagtatala. Okay, Okay. Angel, manawagan tayo sa DSWD Oo. kina Secretary Rex Gatchalian. Kailangan talaga. Okay. Apela natin at LGU, agaran tulong dito at sana madaanan na, makumpuni na itong Ampere Boulevard, mapasok na ito ang mga naglalakihang truck ng relief at construction materials. Sa gayon, hindi naman magkatotoo yung pangamba nila na gutom sa mga susunod na araw. Ito sa Edniel Parrosa, kasama pa rin si birthday boy Mike Lumaban. Kapag walang pumasok dito na truck, Sister Ret Lakay, mauubos namin ni Kuyang Mike ang mga alak dito sa Northern Aurora. Ba? Yan ang pangamba namin. Shortage Shortage sa alak. shortage sa inumin ng birthday boy. Syempre, hakabulin natin ang kanyang kaarawan dito sa kanyang pamilya. Pamilya. Sana okay. makauwi na rin. Okay. Sige. Ingat Live pa kayo rin wala dyan. rin sa Dinilungan Aurora. Ako si Edniel Parrosa, na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa at Mike